Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-Logic. Ako po ang inyong likod, Doc Neil, na nag-aanyaya na ating alamin ang bagay tungkol sa katapusan ng mundong ito. Ilang beses na ba na ang mundong ito ay hinulaan ng matatapos? Katapusan agad? Wala pa ang tinatawag na The Great Tribulations o yung sinasabing paghihirap na walang ikalawa? Anong ibig sabihin ng walang ikalawa? Yung panahon na yon, ang paghihirap ay sobra na hindi mo na nanaisin pa na may ikalaway pa ito. O sa madaling paglalarawan, ito ang bangungot na ikaw ay gising. Iyon ang panahon na kinuha na ng Panginoon ang mga banal na matyagang naghihintay sa Kanya dito sa mundo. Yun, dapat sa mga naiwan nga ay yung mga hindi ligtas. Pero bibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon na magbago at magsisi sa isang mahirap na sitwasyon. Dito na din mangyayari ang tinatawag na pagtataksa noo, na kung ayon sa nasusulat ay numerong 666. Imagine nyo kung sa panahon na yon wala kayong tatak. At para kayo makakain, kayo ay kailangan magpatatak. Ano ang gagawin nyo? Pag kayo ay natatakan na, ibig sabihin nun, kayo ay isa na sa gabuhangin sa dagat na ibubuo sa dagat-dagatang apoy. Kaya nyo kayang tumanggi at hayaan na lang na mamatay kayo sa gutom? At pahirapan kayo at pilit na ipapatakwil sa inyo ang pananampalataya nyo sa Diyos? Wala na rin Biblia ng panahon na yon. Action na lang ang titingnan ng Panginoon sa inyo kung karapat-dapat ba kayo sa kaharian niya. At sa pagkakaalam ko, tila wala ng kamatayan ng panahon na yun. Tama po ba? I-comment nyo naman yan dito sa ibaba at nang mas maging malinaw ang lahat sa atin. Alam nyo bang itong darating na September 23 at 24 ay may nagsasabi na ito na ang Rapture Day? Ayan ay ayon sa Doomsday Preacher na ayon sa kanyang kalkulasyon ay magaganap na nga sa araw na yon. Ang tanong, totoo kaya? Sa Mateo 24:36 ay sinasabi na tungkol sa araw na iyon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Sino yung anak na tinutukoy? Si Jesus, kundi ang Ama lamang. Kaya alam na natin na ito ay isang kultong pastor lang na nanliligaw ng pananampalataya. Ka-Logic, alam nyo, ang rapture nito nang malaman ko from way back then. Tapos nalaman ko yung mangyayari sa mga maiiwan ng mga tao na daranasin nilang hirap. Ay sabi ko, sana wag ko nang abutan. Kasi ano nga ang paglalarawan ko kanina? Isang bangungot na ikaw ay gising. Sabi sa Biblia na si Jesus ay darating na tila isang magnanakaw. Kaya kailangan natin maging handa. Laging maging handa. Dahil nga, sa darating siya sa oras na hindi inaasahan. Diba? Mateo 24:43-44. Diba? At sa Lucas 12:39-40. Pakitingin nyo kung tama ba. Darating na hindi inaasahan. Kaya kailangan laging maging handa. Bakit may saktong buwan at araw na sinabi? Siya ba ang Ama? Ano sabi kanina? Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. At pagkatapos niyan, alam niyo ba na may nag-predict pa na sa susunod na taon naman magaganap yan? At ganon din. Katulad din may saktong buwan at araw pa. May 15, 2026.
Siguro naman nabalitaan nyo na din yung hula ng propesiya daw ng India na si Sadhu Sundar Servara. Ito, mga ilang panahon na nagsabi na darating na ang kawakasan. Pero nangyari ba? At ang nakakalungkot sa kabila ng hindi totoong sinabi niya ay may mga sumusunod sa parin sa kanya. Kamangmanga na yun. Regarding naman sa katapusan ng mundo, nabasa ko sa Book of Revelation na bago ito mangyari ay huhulihin muna at ikukulong si Satanas sa impyerno bago papakawalan pagkatapos ng 1,000 taon. Ulitin ko, ka-logic ha, ito ay mangyayari pa lang at mangyayari nga yun ay ikukulong muna ng 1,000 taon. Halimbawa, ipagpapalagay na natin na nitong buwan na nga yung pangyayari sa rapture. At tapos nun ay ang paghuli at pagkulong muna kay Satanas ng 1,000 taon. Ibig bang sabihin ay sa 3025 pa magaganap ang babasahin natin sa talata sa Revelation 21 and 3? Heto ang masasabi doon. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos ng 1,000 taon. At siya ay pinulit sa kalaliman at sinarahan at tinatakan nito sa ibabaw upang huwag na magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. Diba nabasa nyo din naman na ikukulong muna? Sa ngayon, hindi pa siya nakakulong kasi kita nyo naman ang mga tao. Gawa pa ng gawa ng mga kasalanan kasi nga nandito pa siya sa mundo at binubulungan pa tayo. Pagpatuloy natin yung pagbabasa sa Revelation 24 hanggang 5. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkakalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa mga hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipaghaharing kasama ni Jesus, ni Kristo, sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba pa sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Pupuhayin ni Jesus ang mga lingkod niya na mga pinugutan ng ulo, hindi yumuko sa mga rebulto at Diyos-Diyosan. At ano pa sabi nila? Sila yung tutulong sa paghahatol, di ba? Makakasama sila ni Jesus sa loob ng 1,000 taon. Tuloy natin uli ang pagbabasa sa Revelation 20:6 hanggang 8. Mapalad at banal ang malalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila yung magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sa 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. At sa 8, at lalabas upang tumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagpapaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pagkatapos pala ng 1,000 taon, tapos papalayain pa uli si Satanas sa maikling panahon, ay saka pa lang siya magdaraya uli. Ano ang napansin nyo?
Hindi ba existence pa rin yung tao pagkatapos niyang palayain? Doon pa lang marahil magsisimula ang Great Tribulation o paghihirap na walang ikalawa. Anong naririnig natin ngayon? Na nasa dulo na tayo ng kawakasan? Wala namang problema doon kasi magandang bagay yun para sa mga ang tao ay matakot sa Panginoon. Kaso mga, hindi ba may mga maling reliyon nga na negosyo lang ang pakay? Imagine kung lahat nagsisimba na at nagbibigay ng abuli sa simbahan. Hindi ba para sila naka-jackpot? Pero kung nga sila ay mali, yun nga, maliligtas ba kayo? Ano sinasabi sa nasusulat kanina? Mga maiiwan ang sumamba sa rebulto at sa Diyos-Diyosan. Ngayon ka-logic, bigla nalaman nyo na magtagal pa pala ng pagbabalik ng Panginoon. Ibig bang sabihin, matagal ka pang magbabago? Halimbawa, aabot ka pa ng 100 taon. Kasi ayon sa ating nakita, may 1,000 pa di ba? Paano kung aabutin mo pa kaya ang 100? Paano kung mamaya pagtulog mo, hindi ka na magising? O bukas, may mangyari sa'yo? Huwag niyong sabihing nananakot ako. Nangyayari yan kahit kanino. May mga pangyayari nga sa buhay natin na kausap lang natin kanina. Diba? Maya-maya patay na. Naghihiwalay pa lang kayo ng landas sa kalye dahil gumala kayo. Bigla tinawagan ka ng magulang mo. Wala na, nasa gasaan na. Dinalaw mo lang sa ospital. Binigyan mo pa ng lakas loob. Kaya mo yan, lakasan mo lang loob mo. Tumawag ka sa Diyos. Pagtalikod mo, sakay mo sa jeep, tinext ka na, patay na siya. Diba? Kaya't lagi kayong handa sapagkat darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Mateo 24:44, nabasa na rin natin kanina to. Muli po, dito na muling magtatapos ang ating paghaharap. Nawa ay nabigyan liwanag ko kayo kung kailan ba ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Pero mas mainam na ngayon pa lang ay ibasta na natin yung ating sarili. Kasi nga sinabi ko kanina na hindi natin hawak ang ating mga buhay. Muli po sa mapagpalang araw po muli. Paalam! Mag-subscribe po kayo kay Doc Mel Channel. Bye-bye.